Civil Service Exam Word Problem number 48. So sana napanood nyo na simula number 1. So car A and car B are moving in the same direction. Car A moves at a rate of 60 kilometers per hour while car B moves at a rate of 72 kilometers per hour. How far is car B from car A after 4 hours? So ang choices, 46, 50, 48, and 52 kilometers. So ang question ay nanggaling sa aming exclusive na FB group. Ayan, math tutorial for CSE. Exclusive lang ito sa mga nag-avail nung math tutorial ko na 6 sessions for 20 pesos. Okay, so sagutan na natin. Paano ba sagutan ng ganitong type ng problem? All we have to do, may shortcut dito tapos may long method. So ipakita ko kung paano talaga sinolve ito, long method tapos yung shortcut. Okay? So pag ganitong motion problem tapos dalawa yung ano natin, we have car A and car B, gumagawa lang ako dyan ng table. So pwede tayong gumawa ng table. So we have car A, pwedeng A and B na lang ang isulat natin. A and B tapos yung formula ng distance. Ano ba ang formula ng distance? Formula ng distance ay rate times time. Okay? So yan ang formula ng distance. Rate times time. So ilalagay ko lang dito yan sa taas. R, T, tapos D. So bahala kayo kung paano nyo pagkakasunod-sunodin yan. Basta ilagay lang natin yung mga quantities na yan. Ayan, rate, time, and distance. Okay, so ilagay lang natin dito sa table natin yung mga nandyan sa problem. Sulat lang natin dito. So we have car A and car B are moving in the same direction. So ito yung keyword natin dito, same direction. And then we have car A moves at a rate of 60 kilometers per hour. So kilometers per hour itong rate natin. So si car A ay 60. So 60 na lang ilagay natin. And then we have car B moves at a rate of 72 kilometers per hour. So dito yung 72. And then may time ba tayo? So question, how far? How far is car B from car A after 4 hours? So meron tayong time, 4 hours parehas. So lagay natin din dito parehas 4. So ang tinatanong dito ay yung distance. How far? So masasolve natin yung distance simply by multiply lang natin yung rate times time. So meron na pala tayong given parehas. So may given na parehas dito sa rate and time. So all we have to do is multiply na lang. So dahil same direction sila, same direction, ibig sabihin isasubtract lang natin. Kunin ang distance ng car A and car B after 4 hours tapos isubtract. Pag same direction, sinasubtract lang yan. Okay, so multiply lang natin. So sa car A, so we have 60 times 4. So ano magiging sagot? So we have 4 times 6 lang yan. So 4 times 0, yan. 0, 4 times 6, 24. So therefore, ang distance ni car A after 4 hours is 240 kilometers. While si car B naman, so multiply lang natin, 72 times 4. So 4 times 2 is 8. 4 times 7, that is 28. So therefore, 288 kilometers si car B. So dahil nga same direction, ang tinatanong how far is car B from car A? So just subtract, so you have 288 minus 240. So therefore, the answer is 8 minus 0 is 8. 8 minus 4 is 4. So yun ay sagot, 48 kilometers, letter B. Okay, or pag sinortcut natin yan, automatic i-ano na agad natin yan. So alam natin yung formula, di ba? Distance equals rate times time. Basta same direction, automatic yan. Pwede nyo nang isubtract para mas mabilis ang solution. Hindi na tayo mag-table. So isubtract nyo na agad. So yung given natin dito, 72 tsaka 60. So isubtract na agad yung malaki dun sa, or yung maliit, isubtract na dun sa mas mataas. So 72 minus 60. Tapos dahil ang hinahanap nga how far, so distance yon, ibig sabihin naka-multiply yung rate dun sa time. So ito lang yan, 72 minus 60 times 4. So ito yung shortcut. So ganun lang kasimple. So pwedeng hindi na tayo mag-table. So yan lang, 72 minus 60, that is 12 times 4. So yun na agad, 12 times 4 is 48. So nasolve nyo na, wala pang 1 minute. So letter B, 48. Okay, so ang palatandaan nga pala para sa minus or plus itong same direction. Kasi kapag opposite direction naman, so pakita ko na rin ang shortcut, kapag opposite direction, itong minus magiging plus naman. So yun yung palatandaan, same direction, minus, opposite direction ay plus. Okay, so that's all. So thank you for watching.
Kita-kita tayo sa mga susunod pang math review para sa civil service exam. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.